Drone na mas mura ng konti sa leading brand pero may active and intelligent tracking na at pwede sa mga beginners and casual drone flyers. Baka ito na rin yung hinahanap mo. Kung bike vlogger ka tulad ko, motovlogger or kahit travel content creator, ang isa sa nagpapaganda ng video mo, syempre, drone or aerial footage. Mas mapapakita kasi nito ang kabuuan ng mga lugar na pinupuntahan mo. Kumbaga, literal na bird's eye view. So meron tayo ditong bagong drone na galing Potensic. Ito ang Potensic Atom Drone. Mas mura sa leading brand pero hindi tinipid sa features. So kung naghahanap ka ng pamalit sa drone mo or gusto mong magkaroon ng first drone mo, pwede mo itong i-consider. Pero syempre, kung bibili ka, ano ba yung makukuha mo pag dumating na sa'yo yung package? So ito yung box, kulay puti, nandyan yung itsura ng pinaka-drone, tapos mga random features sa baba. Sa likod, may mga random stuff din. Features sa gilid at Potensic Atom sa kabilang gilid. Buksan na natin to, naka-plastic pa, bagong-bago. So ang unang tatambad sa iyo ang mga paperworks. Kasama sa mga paperworks ay yung sticker, bahala ka kung saan mo ididikit yan, manual at quick start guides. Iba-ibang language yan. Mga importanteng warnings, manual nung parallel charging hub. Yan yung mga paperworks na hindi nyo naman babasahin. Pero tip ko, lalo na kung first time drone flyer ka, magbasa ka ng manual. Marami kang mapupulot dyan to get you started sa product. Anyway, may cardboard divider at ito yung pinaka-bag nung drone natin. In fairness, maganda yung bag niya. Soft case lang siya pero it feels like secure naman yung mga laman sa loob. So ito naman yung likod ng bag. May mesh pocket sa magkabilang ledgi at pocket sa harap. So ito yung handle ng bag. Tara, buksan na natin tong drone na to. Unang makikita mo ay yung strap para sa bag, para mas madaling bitbitin. At yung pinaka-bag niya ay may mga dividers. Kaya may 4 tayo na segment kung saan nakalagay yung mga gadgets natin. So ilabas na natin itong mga to. At ito yung mga nilalaman ng bag. Unahin na natin ito, yung pinaka-power brick or adapter ng charger. Obviously, kulay puti siya. Barrel type ito na may 12 volts output. Ito naman yung pinaka-charger niya kasama yung mga batteries. Kulay light gray. Medyo chunky. Nga pala, kailangan mong i-charge ito para ma-activate yung mga battery kasi from the box, hindi gagana yung battery kung hindi mo i-charge. Kailangan i-charge mo muna para ma-activate yung battery. Anyway, balikan natin ito mamaya. Ito naman yung remote ng drone. Super basic. Typical na itsura ng remote control ng mga drone. At ito yung drone itself. Yung Potensic Atom. So meron pa siyang strap para hindi loose yung mga propellers. Good job sa Potensic dahil in-include na nila sa package. Sa ibang drones, hiwalay mo pang bibilin yan. Dagdag gastos pa. Okay, tanggalin na natin ang mga plastic para makita na natin itong mga propellers na to. May protective guard pa yung camera at gimbal. At meron itong phone ting para hindi umalog-alog yung camera. Pag binili mo pala yung specific na package na ito, may kasama na siyang Lexar na 64GB na memory card. Ayos yan, hindi mo nahihiramin yung nasa cellphone mo pag magpapalipad ka ng drone kasi meron na siyang sarili. So ito na yung opened up Potensic Atom natin. Pero balikan natin yan kasi may iba pa palang accessories na kasama sa package at ito ang mga yon. Una sa mga accessories ay itong donut. Donut It, mga silica packets yan. 4 na sets ng extra propellers. Napaka-generous talaga ni Potensic para magbigay ng 4 na extra. Sa iba kasi, kadalasan, isang extra set lang ang binibigay nila. Sa Potensic, 4 na set. Uy, may instruction manual ulit na hindi nyo naman babasahin. Meron ding palang free screwdriver at extra screw para sa mga propellers pag magpapalit ka. Ang dami na niyan. Ito naman yung cable for charging the remote. Decent length naman yan. USB Type A to Type C. And then, ito naman yung mga cables para sa remote at phone. May micro USB to Type-C tayo na cable. Kung ganyan pa ang gamit mong phone, covered pa rin ng drone na ito yan. Meron din nung Lightning to Type-C cable. Kung 14 Pro pababa pa ang iPhone mo, malamang ito ang gagamitin mong cable. And yung USB Type-C to Type-C cable para sa ating mga modern Android phones at modern iPhone 15 pataas ang gamit. I'm using a Samsung S22 Ultra kaya ito yung gagamitin kong cable. At yan yung iba pang mga accessories na nilalaman ng bag. So overall weight ng bag ay 1.4 kilograms. Balikan natin yung drone natin. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration.
Simulan natin dun sa charger and batteries. So ito yung pinaka-charger, lagay ko yung dimension and weight dyan sa screen. May power button dyan at mga indicator light para malaman mo yung mga capacity ng battery na nakalagay. Parallel charger ito, meaning gamit yung power adapter niya, kaya niyang i-charge yung 3 batteries ng sabay-sabay. Unlike ng ibang brands na isa-isa niyang china-charge yung battery. Pagkatapos ng isa, yung kasunod naman. Kaya ang tagal ng charging process ng ibang drones. Yung Poten 6, sabay-sabay yan. Kaya, kaya niyang i-charge yung mga batteries ng 1.3 hours lang. Dito mo din pala i-charge yung remote ng drone. Sayang lang kasi akala ko pwedeng maging power bank ito. Pero hindi. Nakikita nyo naman na nagcha-charge lang yung remote niya pag nakasaksak yung power adapter. Pag binunot ko yan, hindi na magcha-charge yan. At dahil nga naka-barrel connector itong charging hub, hindi mo pwedeng i-charge ito gamit ang power bank. So, kailangan mo talaga ng house outlet para ma-charge ang parallel hub. Pero don't worry, kasi may special skills yung mga batteries ng Poten 6 Atom. Itong mga batteries ay lithium-ion na may capacity na 2,230 mAh. Up to 30 minutes flight time yan, each battery. Depende na lang kung gaano ka-aggressive magpalipad at yung condition ng lugar na pinagpapaliparan mo. Ang kinagandahan nito, every battery may sariling USB para pwede mong i-charge gamit ang power bank. Yung ibang drone, hindi ganyan. So panalo yung feature na yan. So kung naiwan mo yung parallel charger mo nung nagbakasyon ka, pwede mo pa rin i-charge yung mga individual batteries. Amazing, di ba? Puntahan naman natin yung pinaka-remote ng drone. Sabi ko nga kanina, typical na remote ng drone na may 2 joystick, 2 antena, power button na may battery indicator sa tabi, pause and return to home button, record button sa left shoulder ng remote at sa baba nun ay yung camera tilt knob. Sa right shoulder naman ay photo button. Sa ilalim, dun mo ilalagay yung mga joystick pag itatago mo na. Nandyan din para sa baba yung USB. Diyan mo i-charge yung unit at diyan mo din i-connect yung phone mo. Speaking of phone, kailangan mong hatakin yung pinaka-remote para mailagay mo yung phone mo dito. Ang process, lalagay mo yung supplied cable sa phone mo, then yung part na may USB, yun yung ilalagay mo sa part na ito ng remote. Then, hatakin mo yung remote para mag-snap into place yung phone mo. At pwede mo nang ilagay yung other end ng USB sa remote, yan na yung magiging connection niya. Anyway, I'm using a Samsung S22 Ultra. Relatively malaki yung phone ko. Kaya konti na lang yung kaya pang i-stretch ng remote to accommodate a much larger phone. So kung mas malaki pa yung phone mo sa phone ko, medyo tight fit na yan. Anyway, ang nagustuhan ko rin pala sa remote ay yung part na hinahatak mo. Na nakaposition siya sa part ng phone mo na may camera bump. So madalas sa mga phones ngayon, may mga camera bump na. So hindi tatamaan yung camera bump mo sa remote design na ito. Ang operation frequency ng remote na ito ay 2.4 GHz. So kung gumagamit ka ng mga lapel na wireless sa vlog mo, turn off mo muna kasi pwedeng mag-interfere yan sa remote na ito. Max transition distance ng drone relative to the remote ay 6 kilometers. Built-in ang battery ng remote na may 3,000 mAh. Sa totoo lang, enough na yung battery na yan. Ubus na yung 3 batteries mo ng drone, meron pa yung remote. Kung gipit na gipit ka talaga sa pagpapalipad, pwede mo ngang i-charge yung battery ng drone mo sa remote eh. Ang galing, 'di ba? Hindi kayang gawin ng isa ko pang drone yan eh. Galing din talaga ng mga implementation ng Poten 6 sa mga accessories ng drone nila. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Anyway, punta na tayo sa mismong Poten 6 Atom drone. Napakaliit at napakagaan. Ilalagay ko yung dimension ng drone dyan sa screen. And this drone weighs 249 grams. Importante yan gawa ng may mga regulation na pag lumagpas ka sa weight limit na yan, kailangan mo na ng permit to fly or license to fly, lalo na sa ibang bansa. Kung hindi ka naman bago sa mga drones, itong Poten 6 Atom ay very comparable sa mga mini drones ng DJI. Very similar sila. Mas better pa nga itong Poten 6 Atom kaysa sa ginagamit kong DJI Mavic Mini. Kasi itong Poten 6 Atom ay 4K na yung video recording niya compare sa previous ko na ginagamit na 2K lang. Itong Poten 6 Atom, meron siyang video resolution na 1080, 60, 50, 30, 25, 24 FPS. 2K na 30, 25, 24 FPS, and then 4K na 30, 25, 24 FPS. Note ko lang na pag naka 1080p ka na may mataas na frame rate like 50 frames, magkakaroon siya ng crop. So sa mga hindi nakakaalam, magzo-zoom yung image mo. Pwedeng pros yan kung gusto mo ng tighter shot, pero cons naman yan sa mga gusto ng wider. Pero ako, malamang 4K ang gagamitin ko dyan para solid yung image na makukuha natin.
Hindi naman ako nagsushoot ng 1080p na high frame rate. Pero sa 4K, pwede ka din naman mag-zoom ng 2 times kung kailangan mo lang ng tighter shot. Pwede din palang kumuha ito ng 12 megapixel na photos. In fairness, maganda din ang kuha nito. Though, syempre, kaya naman tayo bumili nito kasi sa video at ride vlogs natin ito gagamitin. Pero if you need the photo feature, nandyan yan. Kung titignan natin yung ilalim ng drone, meron siyang power button, light indicator at sensor. Sa buong drone, yan lang ang sensor niya. Wala siyang ibang obstacle avoidance sensor. Itong nasa harapan ng drone, wala. Design lang yan. So, if magpapalipad ka, you have to be cautious sa paligid mo. Kasi, isa lang ang sensor niya, nasa ilalim lang. Kung beginner ka pa lang sa pagpapalipad, maglilink ako ng video na galing mismo sa Potensic kung ano yung mga step-by-step procedure kung paano mo paliliparin ang drone nila. Pero kung matagal ka na nagpapalipad at sanay ka na sa mga drones ng DJI, it's pretty much the same. So, hindi ka na mahihirapan. Speaking of beginner, may mga beginner features din pala like intelligent flight modes. At ito ang mga sumusunod. Pull away. So, magpo-pull away lang yan from kung saan mo sinet yung drone, papalayo sa iyo. Tulad ng nakikita mo sa video. So may interval yan, natatapusin niya at automatic na siyang magre-record ng video basta nag-start ka ng intelligent mode. Meron din siyang spiral mode. Magpo-pull away siya papalayo sa iyo pero iikot yung drone sa target na pinili mo. Rocket. So magpo-pull away din siya sa iyo pero pataas siya na parang rocket. Circle. Given the name, iikutan ka niya. Pwede mong iset kung isa or dalawang ikot. Yung waypoint, hindi ko ito nagawa pero magsiset ka ng mga points sa map tapos pag nag-start ka, automatic niyang pupuntahan yung mga waypoints na ginawa mo. At ito yung pinaka-favorite ko ay yung Smart Visual Tracking. Ise-select mo yung subject mo, for example, sinelect ko yung sarili ko. Then, maglalakad ako, susundan lang ako ng drone. May intervals lang ito like 2 minutes or 3 minutes. Depende sa'yo kung gaano mo katagal gustong sundan ka ng drone. Perfect ito sa mga bike and motovlogging. Lalo na kung gusto mong nakikita nila na umaandar ka. Though, may certain speed lang ito, hindi pwedeng sobrang bilis. Pero, nakikita nyo ako na medyo nag-struggle sa bike kasi hawak ko din kasi yung remote, then medyo rough road yung dinadaanan. Pero, nasusundan naman ako ng maayos, kaya favorite ko yung feature na yan. Yung dati kong drone, walang ganyang feature, kaya mano-mano kong sinusundan yung subject pag ginagawa ko yung ganyang shot. Sa Potensic Atom, automatic na. Amazing. Pero maganda ito sa mga open area mo gagawin kasi sabi ko nga walang obstacle avoidance yung drone. So kung may mga pwedeng sabitan yung drone, problema yan. Kung bike o motovlog ka, maganda magawa mo ng paraan kung paano mo mamamount yung remote somewhere. Kasi pag nag-start ka ng tracking, hindi mo pwedeng mabangga yung mga joystick kasi magi-stop yung tracking niya. Yun ngayon ang pag-iisipan ko kung paano ko gagawin. Pero kayo, matatalino kayo, madidiskartehan nyo rin yan. Pero sa ganitong price point, meron ka na ng drone na kayang mag-active track. Sulit na yan. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. Flying the drone manually, wala ka namang magiging problema. Super easy tulad ng ibang drone sa market. Kahit bata, pwedeng matutunang paliparin ito. Level 5 din ang wind resistance ng drone, so kahit medyo malakas ang hangin, kayang maging stable. Kita nyo naman sa mga down sa video, malakas talaga yung hangin pero nananatiling stable ang video natin. Sa totoo lang, sa ganitong price point ng drone, maganda na yung image quality niya. Mas nagustuhan ko pa nga ito kaysa dun sa ginagamit kong drone. Though wala siyang option for picture profiles or flat setting na hinahanap ng mga tulad kong videographer. Ang bentahe kasi ng drone na ito ay pagka-shoot mo, hindi mo na kailangang i-edit pa yung kulay. Kahit i-upload mo na agad sa social media mo. Goods na. Basta na-set mo ng tama ang exposure, bago ka mag-record, magandang image ang makukuha mo. I suggest pag-aralan mo ang manual mode. Kasi yung auto exposure niya, makikita mo habang nagre-record ka, nagbabago yung exposure. Wala namang problema dyan kung casual vlogger or content creator ka lang. Ang advantage kasi ng manual ay mas may expose mo ng tama yung image. Ako kasi, ina-underexpose ko ng konti yung image para hindi blown out yung mga highlights. Then, pwede kong hatakin yung shadows para mas mapantay ko yung image. Yan din ang kinagandahan sa drone na ito. Meron ka pang leeway para mabatak ang parameter sa color correction. Pero dapat alam mo kung paano mag-expose ng tama. Ang cons lang sa video quality na nakikita ko ay masyadong mataas ang sharpening.
Ine-expect din kasi ng Potensic na beginners ang gagamit kaya mataas ang sharpening ng image para rekta upload na agad. Pero for my liking, binabawasan ko pa yung sharpening sa editing. Pero overall, panalo yung image quality na nilalabas itong Potensic Atom. Ito na nga yung magiging main drone ko sa mga bike rides and adventure na gagawin natin. So kung nagmo-motovlog ka, bike vlog tulad ko, or travel vlog, this drone is a must-have. Alam ko, may Christmas sale sila sa website nila, so up to 20% off yan. Ililink ko na lang sa description. Ilalagay ko na rin yung official Shopee link ng Potensic. Kung magpa-purchase ka, I suggest buy the Fly More combo, tulad nung sa akin. Yun yung pinakasulit, tsaka hindi ka mabibitin sa lipad. Pero kung nagtitipid ka naman, meron naman standard option, pero 1 battery lang yon. Maganda, mas marami para mas masaya ang liparan. So uulitin ko, ilalagay ko yung link sa description ng website at Shopee. Check nyo na lang sa baba para sa exact na presyo. Alam nyo naman sa market, paiba-iba ang presyo nyan. Nandyan din pala yung Facebook at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike mo babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!